Sorrow. Imagine the world full of turmoil. Imagine mo ang mundo na puro paghihimagsik at patayan, kaguluhan. Then suddenly the Lord told us the peace child ay darating. Ganun po ang bunga ng kasalanan. Ito ay niyang dudulot sa atin ng kapigatian, kaguluhan, kabalisahan. Ngunit ang Diyos ay may pangako, purihin ng Diyos at may Pasko. At ang ating tatalakayin nga ay si Kristo ang ating kapayapaan. Sa umagang ito ay may 4 akong point na gusto kong sabihin sa inyo. Andito po yung binabanggit na the great confession, the wrong expectation, the great salvation, at yung sinasabi ng Panginoon dito yung the peace invitation. Ulitin ko kung ito ay ating ikaklaro. The peace confession, the peace expectation, the peace salvation, and the peace invitation. Marami sa panahon noon ng Roma ang tinatawag na may kaguluhan. Iniisip ng mga Hudyo, iniisip ng mga tao sa panahon ng Biblia sa Bagong Tipan na ang magbibigay sa kanila ng kapayapaan ay gobyerno. At dumating nga ang Roman rule. At iniisip nila dito sa Roma ay magbibigay ng bagong sigla sa pamumuna sa bayan. Sapagkat nawala na dito yung mga tinatawag na mga kingdom of great kingdoms ng Old Testament. Nagre-ready tayo ng konti. Babylonian Kingdom, Medo-Persian Kingdom, Egyptian, Assyrian, Persian. Ito yung mga great Old Testament na nagbibigay kuno ng kapayapaan. At ito yung panahon na ang Roma, which is dumudurog sa lahat, ay iniisip nila ito ang kanilang magiging pag-asa. Pero, sa gitna nito ay dito nasubok ang mga Kristiyano, sapagkat ang mga Kristiyano dito din inusig. At ang umusig sa kanila ay yung Roman persecution. At si Nero nga, kung maalala nyo, bago pa lang ipanganak si Jesus ay marami na sanggol ang pinapatay. Kasi iba yung kanilang rule ng government. Na gaya lang nila yung panahon ng Old Testament na sa panahon ng Egypt, dumadami yung mga bata, pinapatay din yung mga bata. Kasi nga natitreat yung kingdom, sapagkat meron daw ipapanganak na isang hari. At totoo namang hari ipapanganak. Kaya lang, ang kanilang pamamaraan para mapayapa ang tao ay yung kadiliman. Nakuha niyo yung kwento. Kaya ang unang Pasko po ay it's about kadiliman. Masaya tayo, may mga ilaw tayo. Pero unang pinanganak ang Panginoon ay very tragic. Wala nga siyang matuluyan. Inuusig ang mga Kristiyano noon. At talagang dumarating yung tinatawag na pagpatay sa kanila. Makikisuyo lang ako na isang electric fan. Aldrin na lang. Medyo mainit dito sa aking. Para di tayo mahilo. Thank you, Christian. Salamat. So, kailangan makilala mo talaga si Jesus. Ito ang laman ng Mark chapter 8. Kailangan mong makilala si Jesus, lalo na ngayon, gagamitin ko ang example sa inyo. Mag-i-eleksyon na, ala ko kay Senador, ulitin ko, ala kay Vice President, ako po nagwawala, napanood ko na isang araw. Wala ko kay President ang pag-asa talaga ng bayan. Ito talaga ay nasa Panginoon. Huwag nating asahan na para tayo mga aktivista sa labas, ay iisip natin ang bibigay sa atin ng pag-asa ay politiko. Ganito ang sitwasyon ng mga alagad at Kristiyano noon na pag-asa natin ay the peace Messiah that will come. But, meron po silang, unahin natin yung point na wrong expectation. The peace expectation o wrong expectation.
Kung makikita natin bakit wrong expectation, iniisip ni Peter na isang Messiah ay military Messiah that will free them from economy, magbibigay sa kanila ng military rule, magbibigay sa kanila ng tinatawag na richness, ng abundance, ng protection. Yun ang ini-expect nila sa isang darating. Kaya tuwang-tuwa dito si si Peter na meron ng tinatawag na expectation dito. Pero ito ay broken expectation sa kanyang peace expectation sapagkat dito makikita natin ni-rebuke siya ni Jesus Christ. Tingnan niyo yung verse 32. Manilaw na sinabi niyo ito sa kanila at dahil dito'y dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Kasi sabi ni Jesus Christ sa verse 31, mula noon itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya ang anak ng tao ay kailangang magdanas ng matinding hirap. Siya itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at mga tagapagturo. Ang kautosan siya ipagpapatay, ngunit muling mabubuhay sa ikatatlong araw. Ngayon, nagalit, thank you Chan, nagkaroon ng si Peter, broken expectation. Kaya verse 32, ang ginawa niya, malinaw na sinabi niya ito sa kanila at dahil dito'y dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. People, imagine the King of Kings and the Lord of Lords, your Creator, ay pinagsabihan mo. Kasi akala mo sa peace na makukuha mo kay Jesus Christ, ay someone that will provide for your needs, economic kingdom. Someone that will free you from Roman persecution. Someone na pag baba, ay dudurugin niya ang lahat ng kalaban ng kingdom of God. Kaya pinagsabihan niya si Jesus Christ. Imagine mo pagsabihan mo si Jesus Christ. Nadismaya ka dahil yung expectation mo, hindi ganito ang peace na hinahanap natin. Pero sinabi ni Jesus Christ, yung expected Messiah mo, at expected ninyo na isang military ruler, isang royal rescuer, isang perfect provider, isang liberator, isang Messiah on the throne, hindi yan ang aking plano. Ang plano ko ay Messiah on the cross. A Messiah with the element of shame. Hindi yung Messiah na gusto ninyo na katulad ni Nero to rule and reign. So nagkaroon ng ignorance dito si Peter sa peace na kanya hinahanap. Ang gusto ni Peter ay hindi magbabaya de la Rosa si Jesus Christ. Alam niyo po yung Via de la Rosa? Ito po yung paglalakad ni Jesus Christ simula dun sa kanyang pagpapahirap hanggang sa krus. Ito yung yung nakikita natin sa mga Romano Katoliko na picture na meron silang mga station. Ito, maganda yun. Tawag ng Via de la Rosa. Ayaw ni Peter ng gano'n. Sapagkat ang gusto niyang peace na maranasan sa anak ng tao ay may might. Pag nagsalita ay talagang magkakaroon ng pagbabago kahit yung Roman soldier at yuyuko yung mga emperor. Gusto ko sabihin sa inyo na ang economy ni Jesus Christ ay iba. Kingdom of God ay iba para magbigay sa atin ng kapayapaan. Ngayon, ang Pasko, akala nila kapayapaan ay makukuha natin sa maybe we can celebrate Christmas by neglecting Christ. Ganun mangyayari ngayon sa pag nakita niyo sa first world country. They celebrate Christmas without celebrating Christ himself. Parang gusto ni Peter na i-celebrate namin yung Messiah na expectation namin. Kaya napakahalaga po mga minamahal na kilala natin ang ating tagapagligtas. Mga minamahal. Tanong mo nga sa iyong katabi, kilala mo ba talaga si Jesus? Di ba maraming relihiyon ngayon ang tingin kay Jesus ay dapat si Jesus ay provider lang.
Naghihirap kami, dapat yumaman kami. Yung iba ang gusto kay Jesus, si Jesus ay dapat healer lang. Susunod ako pag ako ay gumaling. Lahat naman niya kaya ibigay ng Diyos kasi Jehovah Rapha siya. Jehovah Jireh siya. Dapat si Jesus Christ ay Jehovah Chidkenu. May banner, talagang hari ng mga hari nakasakay sa kabayo ko. Minsan nilalagay natin sa kahon ang Diyos na ito ang aking Diyos. Nakatulad ni Pedro. Pero sabi ni Jesus Christ, ako ay mamamatay. Ako ay ipapako. Sa loob ng 3 araw ako ay babangon ulit. Sa totoo lang, more powerful ang kanyang kingdom sapagkat ito ay haharap sa ating pang-eternal na walang hanggang pagharap sa Diyos. Matindi nga ang kalaban ng ating Panginoon, kamatayan ng si Satanas at kasalanan. It is more powerful than isang sakong bigas. Ang eleksyon ngayon na ipagpapalit ng maraming tao ang kanilang mga boto dahil sa 500. Ilang politiko po natanggihan ko dyan kahit ako. Totoo po. Pastor, atin po kayo sa Max, may makikita po tayo. May nakahanda na doon 5,000. Sorry, X. Nakapakadami dito sa San Pedro ng ganun. Huwag hindi nyo ako makikita sa ganun. Di baling may integrity ako mamatay. Huwag lang yung para pang yumuko ka sa napakadaming mga iba namatay na ng politiko rito sa San Pedro. At hindi ko naman inatinan na. Pag-pray nyo, maraming pastor po matin doon. Kasi merong pastor, sayang pera naman. Pagkagaling sa ganitong kala mo may kapayapaan. Babawiin din nila yon mga minamahal. 500 na binigay sa iyo. 50,000 ang kapalit noon pagka yun na yan, dukot sa gobyerno. Kaya hindi tayo ma-asenso sa bansang ito. Pag-pray natin ang kapayapaan na makita nila kay Kristo. Sa palagay niyo ba may kapayapaan sa mundong darating kung wala si Kristo? Yan ang tanong ko sa inyo. Sabi nga, pasama ng pasama ang daigdig. Prayer nga ng inyong elder Amado yan sa last week congregational prayer. Kung pasama ng pasama ang daigdig, dapat palapit na palapit ka kay Kristo. Yun ang mensahe. Dapat lalo mong makilala ang Panginoon. Mga minamahal. Amen po ba doon? Pag hindi mo kilala ang Panginoon, darating ang magsasabing, ako si Kristo sa huling araw. At magagaya ka sa Davao na libo-libo ang nadaya. Kagagandang mga babae, kayayamang mga politiko, umaatin doon. At mga former politician natin, nagpapalagay din sa ulo na kasama yung nakakulong ngayon. Naalala niyo yun? Sapagkat he can stop everything on this planet. Ngayon, yung sakit niyang nangipin, hindi niya may stop. Yun ang dahilan para gusto niyang lumaya. Mga minamahal, para ma-avoid natin ang sin ng deception sa huling araw, kailangan natin makilala ang tunay na Kristo. Yung Kristong nilalagay mo sa kahon, aalisin mo yun. Ang Kristong nasa Biblia, biblical Christ, is someone who died on your behalf. Someone substituted na ikaw ay parurusahan ng Diyos, siya ang pinarusahan. Someone na nabuhay ng righteous na hindi mo kayang isabuhay ang righteous, siya ang naging righteous. Imagine niyo si Adan. Si Adan ay nasa isang lugar na godly, paradise, walang sin, nahulog pa sa kasalanan. Imagine niyo si Jesus Christ kung bakit siya Prince of Peace. Siya yung pinanganak dito sa lupang magulo na puno ng kasalanan, puno ng kaguluhan, pero siya pa rin yung nagtagumpay sa kasalanan. Amen po ba doon? Isipin mo, nahulog si Adan sa panahon na wala namang temptation halos. Doon sa hardin na yon. Walang material world, walang kung ano-anong economic world. Yun lamang boses na doon. Samantalang ang ating Panginoon, kabilat-kabila, katulad sa panahon natin, ay puno ng kasalanan, ngunit ito ay kanyang napagtagumpayan. Ang tawag po rito, yung righteousness ni Jesus Christ na siya, yung second Adam na nagtagumpay dun sa cross, ay magdudulot ng kapayapaan sa atin. Yung pinasa kanina, Romans chapter 5. Maganda, may mga memory verse kayo. Whoever who are justified by faith in Christ
ay may peace with God through our Lord Jesus Christ. And that peace is because of the righteousness of God. Amen po ba doon? Napakasarap po maging tunay na born again sapagkat ang tunay na Pasko natin ay pagkilala sa biblical Christ. Totoo, maraming tukso ang Pasko darating bago mag-25, mga minamahal. Makikipagbuno kayo sa traffic, naniniwala ako dyan, mamimili kayo. Pero huwag niyo kakalimutan to celebrate Christ rather than to celebrate Christmas. Ano man ang sitwasyon niyo sa buhay, kahit tsaa-tsaa lang yung ating iinumin, parang ayaw niyo pumayag. Yung tsaa ko naman galing sa London lang, social. Kung ating mga biscuit, okay lang yun. Basta si Kristo, eh huwag niyo kakalimutan. Number 1 to celebrate. So, broken expectation, peace expectation, ay i-correct natin by knowing our Lord Jesus Christ. Secondly, the great confession or the peace confession ay lumabas na sa bibig ni Peter. Si Jesus at ang kanyang mga alagad, verse 27, ay nagpunta sa mga nayon ng Caesarea na sakop ng Pilipos. Habang sila'y naglalakbay, tanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinabi ng mga tao tungkol sa akin? Sumagot sila, ang sabi po ng ilang, kayo daw po si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman ng iba, si Elias daw kayo. May napagsabi na kayo po ang mga propeta. Ngunit kayo naman, ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Tanong niya, sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo. So yung secret ng peace, na i-confess na ni Peter. The peace confession, nasabi ni Peter that you are the Messiah. Amen ba doon mga minamahal? You are the Son of the living God. Yan ang ating Diyos na sinasamba. Sinesentro natin sa umagang ito. Kaya tayo may kapayapaan mga minamahal. Kahit magkasakit ako, kahit isa namumulamat ako dahil tumataas BP natin. Kahit darating ang panahon, hindi natin alam ang future natin, kabuhayan natin. Gusto ko lang sabihin sa inyo, pag mayroon kang peace confession at alam mo ang true confession that Christ is the Messiah, nireveal yan ng Diyos sa iyo. Sabi niyang Diyos Ama kay Peter, ang Diyos Ama ang nagpahayag sa iyo niyan. Kaya ngayon, kung Pasko ngayon, ang akala ko sa Pasko, kailangan may pera. Hindi pa nire-reveal sa iyo ng Diyos ang pagiging Messiah ni Kristo. Malulungkot ako, Pastor, pag walang damit. Wala kang magiging kapayapaan pag ganyan. Pasko na, sinta ko. Ano ba yung kanta na yun? Nakalimutan ko. Sana sinta. Hanap, alin na yun? Hanap kita. Ay, ito pala yun. Sino sa inyo malungkot ngayon? Be honest. Anong kalungkutan mo ngayon? Sino sa inyo ang nababagabag ang mga damdamin? Pastor trabaho, pastor future, pastor hulugan, pastor relationship. Ano nababagabag sa inyo? Ano? Hindi kayo nababagabag? Peaceful din lahat. Lahat tayo may bagabag kahit papano eh. Pero pagbabalik ka sa mensahe ng Pasko, may great confession ka na nag-reveal ng Father sa iyo. Nakikilala mo si Kristo. Nasa iyo ng lahat eh. Gusto kong sabihin sa mga anak ko, palang araw, halimbawa, wala na kami. Hindi ka dapat matakot kung wala na kami sapagkat na kay Kristo si Papa. Hindi ka dapat magwala sa kataul ko. Papa, ba't wala ka na? Wala na magbabayad ng shopping ko, Papa. Buti nga ngayon, meron na kaming shopping packet. Nung araw yun eh, wala pa katapusan yung shopping ito. Buti na lang may shopping. Hindi ko kukunin. Hindi ko kukunin pag walang shopping pan. Alam niyo yung shopping pan? Maglagay kayo sa mga rep ng shopping pan. Para payapa ang buhay. Kasi hindi ko kukunin yung mga delivery, hindi sila mapapayapa eh. Example lang yun. Kasi nga, kung ikaw ay nakikristo, kompleto na, yung mga small bagabag sa buhay, hindi mo na alalahan. Diba? Ako, gusto ko, Lord, long life. Pero kung kalooban mo, maiksing buhay na, ako na may nasa piling ko, Panginoon.
It's enough. Because I know you are my Messiah, you are my peace child, you are my peace Messiah. Messiah is mentioned 530 times. Ang ibig sabihin nito, Christos. Anointed one. Ang ibig sabihin nito, peace child. Ang aming namahal. Yun ang ibig sabihin niyan. It is a monumental to Christianity to confess that Christ is peace. Ganda nga na topic nyo ngayon. Kasi magulo ang panahon ng Roma. Nagtatago sila. Kailangan nila ng kapayapaan. At lumabas nga yung kapayapaan para magbayad. Hindi mo masisisi si Peter sa kanyang humanness, shortcoming. Ganun lang talaga ang kanyang naaabot ng isip. Pero nung ma-realize niya si Kristo, yung last part ng buhay niya, na talagang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. At tinatanong siya, do you love me, Peter? Do you love me, Peter? Do you love me, Peter? Dumating sa punto ng buhay ni Peter. Pako Diyo ko, patiwarik. Gano'n na siya katapang. Sapagkat nakonvince siya na ang kanyang talagang sinasamba ay totoo. Na ang kanyang nilalapit ang Diyos at nilalapit ang buhay niya totoo. Kayo na sumasamba sa kanya, totoo ang inyong Panginoon. Huwag kayong magdududa. May kapayapaan talaga sa atin. Sabihin mo nga sa kayong katabi, peace be with you. Dineklara ito sa Syria, Pilipos. Ang sa Syria, Pilipos po ay lugar, dito lumalabas sa kuweba ang tinatawag na buhay na tubig. Sa kuwebang ito, aagos sa Jordan hanggang papunta dito sa, ano nga ba yung dagat na pakaalat? Yung Dead Sea. At ito ay kuwebang napakalaki, dito siya nag-pronounce na Messiah, dito na rin sinabihan si Peter na get behind me Satan. May Diyos-Diyosan kasi doon. Dito yung sentro ng pagano na pagsamba na kinukuhanan nila ng kapayapaan. Makinig kayo mabuti dito sa Caesarea Philippi. At ang pangalan ng Diyos dito ay si Pan. Hindi Pandesal, ha? Pan. Kilala niyo ba si Pan? Nagsa-search kayo? Sino si Pan? Sige. Correct! I will tell you, that's very correct. Nasabi mo si Peter, si Pan, siya yung merong tinatawag na goat head. Si Pan yung goat head. Tapos ang mukha niya ay parang kambing, tapos ang paa niya ay at tao yung kanyang katawan at yung kanyang paa ay goat. Si Pan. Siya yung Diyos dito na Diyos-Diyosan na walang damdamin, walang emosyon. Sa harapan nito, sinasabi ni Jesus Christ, even the gates of hell cannot prevail. Yung Peter, pag binasa sa Book of Matthew, ano sabi niya kay Peter? Yung you are the rock, you are Petros, yung the small rock, kasi siya yung malaking rock si Jesus Christ. At itatayo ko ang simbahan ko at even the gates of hell. Pinopronounce ni Jesus Christ at naging kasasayan dito yon sa devil's territory sa Syria, Philippi. At tama yung sinabi mo, Chan, si Pan. Peter Pan, walang damdamin, nasa kanya ang lahat. Diba? Para siyang Dracula sa mga movie na walang happiness, walang joy. Pero lumilipad siya, lumulutang siya. Tapos gustong-gusto ninyong ipanood sa inyong mga anak. Demonyo yun. Yan yung Peter Pan. Si Pan yung name ng Diyos. Minsan ganun lang tayo, hindi natin ma-observe. People, makinig kayo mabuti mag-observe. Lalo na yung word ng Disney. Halimbawa Disney lang. Kung makikita niyo, no? Pag-aralan yung lettering nila, may 666 doon. Yung so much for this, nakikita niyo binibili yung Monster, yung iniinom, VAV, B-A-V sa wikang Gregyo, 6 yun, VAV. Yun ang number ng 6, yung ganon. Boom. Tatlong ganon, nakapaloob yun. Minsan di natin alam, binibili natin ang mga anak natin, nagsasabi ako sa inyo, dito, dinideclare ni Jesus Christ, wala ang peace sa mga ganito. Ang peace ay nasa akin. Nagbibigay ako sa inyo ng tuloy na naganap dito. Diniklara ni Peter ang confession na ito that even the gates of hell cannot prevail. Diba? Research that. Demon will go hell. Yan. Diba? Alam niyo po, si Satanas, gusto kong sabihin sa inyo, mas magaling sa atin sa pagkilala kay Kristo.
Kaya dapat yung mensaheng ito kuhanin nyo. Kilalanin mo talaga si Kristo. Si Satanas kilala si Kristo by head. Sabi nga sa Book of Santiago, nanginginig pa nga siya. Siya ay may pananampalataya at nanginginig pa. But by heart, wala siyang affection kay God. But by heart, malayo siya kay God. Siya yung tears na illustration, goats, masama sa kawan at bukid. Heart so far from Him, not a lover of the Lord in reality. Makinig na mabuti. Pero siya ay hindi kumikilala o may pag-ibig sa Diyos. Parang si Herod. Parang demonyong si Herod. Kasamba rin ako, sabi niya. Kanino yung sinabi yan? Tatlong hari ba yun? Tatlong mago. O marami yun sa totoo lang. Pinag-aralan niya, marami yung Magi. Kasamba rin ako. Pero terrified siya sa kanyang posisyon. Gusto niyang patayin ang lahat ng bata. Kilala nilang may Kristo. Pero gusto ng Panginoon, ang apekto nito sa buhay natin ay to know the fullness of Christ. So, ang significance application ng peace confession is the fullness of our Lord Jesus Christ. Lagi natin tandaan, Christmas without Christ is empty. Without peace. Daming artista, naghihiwalay. Kahit kumita pa yung movie na gustong-gusto ninyo. Ako, load nyo na ba? May libre daw po, sabi ni Candice. Basta kayo ay... Totoo, basta kayo BDO client. Pinasara ng BDO yun. Ganyan sila kayaman yung isang scene para sa BDO client. Kaya lang, papapirma pa kayo kay Candice, may bayad. Joke lang. Pero totoo yung sinasabi ko. People listen carefully. Napakaganda ng ating mensahe. Kaya ang prayer mo sa ganito, Lord, empty me of me so I can be filled with you. Empty me of me so I can be filled with you. Kaya yung confession natin para maging talagang totoong-totoo ay magkaroon tayo ng ganito sa ating Panginoon. Amen po ba doon? Balikan ko ng konti yung first point ko sa inyo. Ano ba yung first point kanina? Expectation. Balikan natin ng konti. Gusto kong sabihin sa inyo, God knows better. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, God knows better. Ang isip ng Diyos ay mas mataas sa isip natin. Sabi na, Book of Isaiah. Binalikan ko lang ng konti para meron tayong application. Application dito sa confession, be filled with Christ. Ito naman, know that the whole picture of the book ay ang Diyos na nakakalam sa buhay natin. Diba, it feels hard for us pag hindi natin alam ang nangyayari. Paano lang bukas po, Pastor? Binasa niya kanina sa memory verse, Philippians 4:7. And the peace of God, wisdom, sense, all understanding will guard our heart. May mensahe pa sa inyo ng inyong ate Adeline niya. Yung Philippians 4:6. Huwag kayo mabalisa sa mga bagay, sa halip idulog nyo lahat ng bagay, nagpasalamat sa Diyos. Verse 7, the peace of God which guard your heart, it transcends all understanding. Ibig sinasabi lang ng Panginoon, it is hard po as pag di natin nakokontrol ang mga bagay, hindi natin nakikita ang mga bagay, nawawalan tayo ng kapayapaan, nababalisa tayo, natatakot tayo. Anak ka ng Diyos, sabihin mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. So, have courage to let go yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolado. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, it's okay to be interrupted by you. In-interrupt siya ng Panginoon, get behind me, Satan. Ikaw ba yung tao pwedeng interrupt ng Diyos? Pwede ka bang interrupt ng Diyos? May ginagawa ka, gusto mo. Sabi ng Panginoon, hindi ko gusto yan. Ikaw ba yun? Praise God kung nakikinig ka sa Kanya. Sapagkat kung hindi ka mai-interrupt ng Diyos, you will believe all lies. Paniniwalaan mo sa mundong ito, nakala mo nagdudulot ng kapayapaan, ang gusto mo, ang kaliwas na kalooban ng Diyos. Mga minamahal, ang gumawa ng jigsaw, sino sa inyo gumawa na ng jigsaw na napakalaki?
talaga ako hindi nakatapos yan. Yung libo-libo. Di ba? Hirap hanapin, eh ba? Di ba? Hirap hanapin, di ba? Eh yung gumawa nun, sa palagay mo, yung creator nun, mahihirapan ba siya? That's life. Hawak ng Diyos ang buong buhay natin. So, magkaroon ka ng peace, confession that Jesus is Messiah, peace, expectation, and thirdly, the great salvation or the peace of salvation. Sabihin niyo nga po ito, peace of salvation. Peace of salvation. Ano bang salvation natin? Verse 31. Itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangan magdanas ng matinding hirap. Kompletong gospel dito sa Matthew 8. Verse 31. Gospel na gospel po yun. Siya itatakwil ng mga pinuno ng bayan. Ang tawag dito ay pagpapahiya sa kanya, yung hindi siya in-exalt ng mga tao. Ng mga pari, tagapagturo ng kautos, siya ipapapatay, ngunit mabubuhay sa ikatatlong araw. Mark 8:31 is pure gospel. And that is our peace, salvation, through the work of our Lord Jesus Christ. Amen po ba doon? Mga minamahal, amen doon, kompleto po ang ating Ebanghelyo. Pag wala kang kaligtasan, lagi kang mababalisa, lagi kang matatakot. A-apply natin yung Philippians 4:6 ni Ate Adeline na tinuro ng prayer meeting. Tatakot ka nga lagi. Inervising ka lagi. Kasi wala kang security kay God. Hindi mo siya pinagtitiwalaan. Kung titingnan mo lang yung great salvation ng buhay mo, magdudulot ito ng abundance and peace sa ating mga puso. People, listen carefully. Dumating sa punto ng ating unang mga magulang na they are willing even to the point of death to offer their lives to God. Ginagawa silang sulo ni Herod. Umiiyak ang kanilang mga mahal sa buhay dahil ginagawa silang ilaw sa garden. Sinasawsaw muna sila sa alkitran at sila sisilaban dahil yung taba nila ang magsisilbing ilaw sa hardin ni Nero gabi-gabi. Inuubo sila. Gustong magkaroon ng happiness ng mga nasa arena, panunurin ang kanilang mga kalalakihan para lapain ng mababangis na aso at leon. Dumami pagkatapos kay Jesus Christ to follow me ang ipinako sa krus. Halos 2,000 Kristiyano after nandun ni Jesus Christ sunod-sunod hanggang sa dahil si Apostle Paul ay talaga kinukuha lahat ng mga Kristiyano, inuusig at inuugot. At yung iba ay pinapako sa krus. Pero dahil great ang kanilang salvation, great din ang kanilang kapayapaan sa puso. Amen pa ba doon mga minamahal? Eh tayo, mawalan lang ng isa sa ano naman si Pastor. Medyo may brokenness lang ng konti sa relationship. Dali nating torture ang isip. Parang ang hina natin sa ating pananampalataya. Kaya ang gusto ng Apostol Pedro na lagi nating bulay-bulay, na katulad din sinabi ni Haring David na that great salvation is the joy of my salvation. That salvation is the joy of his heart. Amen po ba doon? Pastor, paano po ba maligtas? Ito, nag-evangelize ako sa inyo. Kilalanin mo si Kristo bilang namatay para sa krus ng Kalbaryo, para sa iyo. Ikaw sana mamamatay pero siya ang namatay. Yun ang ibig sabihin ng substitution, exchange. Ikaw sana ang haharap sa Diyos dahil ikaw ay lumabag sa batas, pero siya na ang humarap dahil siya ay perfectly humarap sa Ama. So, paano mo maligtas? Kailangan makilala mo ang Panginoon na nag-alay ng buhay sa iyo at namatay sa loob ng ikatatlong araw. Wala ka ng ibang pagdududa, wala ka ng ibang hahanapin kundi na kay Kristo. Hindi ka na yuyuko simula sa simbahan, simula sa gate ng Quiapo hanggang doon sa Baclaran. O kung medyo social ka sa cathedral, doon ka sa magsisimula ka sa MOA, lalakarin mo ng cathedral. Ay, malayo ba yun? Pabisari. Ganun tayo nung araw tama hindi? Wala na doon ang kaligtasan, yung papakabait ka ng todo-todo. Hindi mo kaya magpakabait ng todo-todo. Lahat tayo ay lapastangan sa Diyos.
At lalaging matawid. Babalik ka na lang sa ginawa ng Panginoon at sasamba ka sa Kanya. Salamat po, Panginoon. Sinamba. Sinasamba kita sapagkat ang ginawa mo ay hindi kayang pantayan ng kahit sino man. Kaya dahil sa great salvation may kapayapaan ka sa buhay. Amen? And lastly, this peace invitation. Reciprocal yan, mga minamahal. Ano yung bakit reciprocal? Ano ang great invitation ng Panginoon? Yan. Sabi ng Panginoon simula ngayon, do not be a follower of yourself. Be a follower of Christ. Yun yung peace. Talikuran mo yung sarili. Be a follower of Christ. Lagi pong tandaan nyo, yun lang ang ating buhay. Throw away life for Christ's sake. Throw away your life for Christ's sake. It means identification for us to experience peace. It means our identification in Christ, not in the world, is the approval of our peace. Ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, stop who we are and start becoming who we were in Christ. Amen ba doon? Sabi nga ni C.S. Lewis, do not let your happiness depend on something you may lose. Kaya hindi ako pwedeng sasabihin ko na naman sa inyo ay habang buhay na si Candy sa aking kasiyahan, yung mga anak kong kasiyahan ko. Because someday, they will lose or ako ang unang malulose. Do not let your happiness depend on something you may lose. Kung masyadong kumapit sa inyong mga career na halos nawala ka ng relasyon sa Diyos, you will lose it someday pagka nag-retire ka. Sinasabi lang ng Panginoon dito, ang radical na paliwanag sa inyo that He is the first. Seek ye first. Amen ba doon mga minamahal? Kung ano ang kalagayan mo kay Jesus, it won't matter. The world, the others think of you. Ang pinakamahalaga rito, yung invitation niya to be identified in Him. It's not your past. Huwag na kayo tumingin sa mga past ng inyong mga mahal sa buhay. Not their mistakes. Their identity is in Christ. Amen ba doon? So, ang response is to follow Him. Verse 34 to 38, hindi ko na babasahin. So, the best decision in life is to follow our Lord in order to get that peace. Don't be afraid kung ano man ang give up mo sa mga oras na ito. But be afraid of what you will miss. Pag pinabayaan mo ang mensahe nito, be afraid of what you will miss sapagkat dami mong takot sa buhay. Amen? Peace be with you, mga minamahal. Nung ang Panginoon nakita si Pedro na nanlulumo, dininay siya, ang dami niya kapalpakan. Dahil mapagmahal ang ating Diyos, ay binalikan siya. Do you love me, Peter? Do you love me, Peter? Do you love me, Peter? Feed all the sheep. Binigyan siya ng recommissioning, binigyan siya ng chance, binigyan siya ng hope, binigyan siya ng pag-asang muling makapaglingkod sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Sapagkat wala ng kapayapaang hindi matatagpuan, ito ay kay Kristo lang. Tayo po'y manalangin, marami naman. Panginoon, the world is entertaining us. This world is inviting also, Panginoon, sa aming buhay. At nagsasabing meron siyang ino-offer na kapayapaan. Even, sabi nga ni C.S. Lewis, help us not to depend to the things that someday we will lose it. Help us to see that those who lose themselves to you will find new life. Tulungan mo kaming makita na ang isang ibinabaon na buto sa lupa ay tutubong muli katulad namin, Panginoon. Ipakita mo sa amin, Panginoon, that there's life, there's hope, there's light, there's love, there's joy, and today it's very peaceful to know that Christ is with us. At ito po ay mayamang-mayamang baon namin sa aming mga puso.
na ito lamang po ang maibabaon namin ng gusto sa buhay na walang hanggan. This is my prayer that each one of us will experience this tremendous joy that the world cannot explain. This peace of our Lord Jesus Christ. Thank you, the Prince of Peace, our Lord Jesus Christ, the Peace Child, the center of Christmas. It is you, our Lord Jesus Christ. Maraming salamat po. The mighty name of Jesus, we pray ang lahat ng magsabi na. Amen. Amen. Take it away.